Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang pagiging Marta at Maria. Ang pagiging Marta at Maria. Tayo po yung namahalhatulan ng ating Diyos, hindi lamang ayon sa ating paniniwala o sinasabi, kundi ayon po sa ating ginagawa. Ay nga po sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa araw ng langit. Kundi mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya po kahit tayo nagkasabing Kristiyano na tumatawag sa ating Diyos, ating pong ginagawa ay dapat ayon sa kalooban at nais na ating Diyos. May bantayan po ang isang panganib. Ang isipin na ang tanging mahalaga ay pagiging abala sa paglingkod sa Diyos, lalo sa magawain at ministeryo sa iglesia. Paisipin natin na ang mahalaga lang tayo umawit, tumugtog sa panambahan, o tayo magbahagi ng ebanghelyo sa mga hindi ligtas. Ngayon po, magnalaman po rito mga minamahal ay ang makikita po sa Luke 10:38-42. Nariyan po si Marta na abala-abala sa paghahanda. Marahil ang kainin nila ni Maria at ating Panginoong Hesus. Nariyan po si Maria ay naupo sa pangalan ng Panginoong Hesus at nakikinig sa kanyang turo ng Panginoon. Ngayon po itong si Marta po tila nagreklamo dahil daw pinabayaan siya ni Maria na maghanda mag-isa. At hiniling po niyang sabihin ng Panginoon Hesus kay Maria na tulungan si Marta. Hindi po sabi ng Panginoon Hesus na itong si Marta abalang-abala sa maraming bagay, matalang iisa lamang ang talagang kailangan. At itong pinili ni Maria, ito hindi alisin sa kanya. Kaya po ito ay paala sa atin ukol sa kalagahan ng pagkakaroon ng balanse. Balanse po, no? Mahalaga ang maglingkod sa gawain ng Panginoon, ngunit mas mahalaga ang makinig, ang matuto, at makipag-fellowship sa Panginoon ng gawain. Di ba dapat tayo ma-distract na pagiging abala sa mga gawain sa tahanan, trabaho, paaralan, natin malimutan mga minamahal ang mas mahalagang spiritual na priority sa ating buhay. Yan po magkaroon po ng tunay na relasyon, ugnayan, at fellowship po sa ating Panginoon Hesus. Maraming salamat po.